Wala ka na bang naisip na content na walan ka na ng sunod na i-post mo? Gusto ko lang i-share ang aking personal makaranasan sa paggawa ng content. Kapag ako ay parang naubusan na ng content, ang unang ginagawa ko ay binabalikan ko yung mga comments ng aking mga followers. Lalo na mayroon silang mga katanungan. Yun ay ginagawa ko na content upang maipaliwanag ko pa ng higit na mapanuri ang kanilang makatanungan base sa aking karanasan. Yon, ang source ko na una ay ang mga tanong or questions of clarification of my followers. Pangalawa, kapag mayroon akong hindi naunawaan ng mga salita o anuman na mga content policies, Facebook guidelines, ako ay nagtanong sa pamagitan ng chat kay Mita AI Robot. Kung ano man yung kanyang sinasabi ng kanyang artificial intelligence sa mga katanungan na gusto ko malaman, ang madali ang sagot, yun na ang ginagawa ko na content. Pinapaliwanag ko na lang ayon sa aking mga naging karanasan upang mayroon na akong maibagi na content. Dahil ako ay on tutorial uri ng pag-content, ito ang lang ang ginagawa ko. Pangatlo, pwede rin mag-storytelling. Pwede mong isalaysay ang mga pangyayari, mga moments mo noong ikaw ay nagsimula pa lang na maging content creator, what went wrong, what went right, yung mga experimentation, ng mga panahon na ang akala natin ay kapag nag-post lang tayo ng video o ng picture ay tama na yun, wala nang mga patakaran, wala nang mga content policies, or kahit yung mga karanasan mo hanggang ngayon na iyong mga naranasan, pwede mo siya na gawing storytelling dahil ang mga viewers ay gustong-gusto talaga nila yan kapag ang ating content ay nagkwento tayo. May saysay at may salaysay. Pang-apat ay makimarites. O hindi ba tayo magkaroon ng violation yan? Yung mga marites natin, nakukunin din natin ng mga nagaganap dito sa Facebook, lalo na yung mga ginagawa ng ating mga kapwa content creators tulad ng patuloy pa rin na kanilang ginagawa ngayon. Same eye, follow to follow, pabisita ng bahay, mag-iwan ng bakas. Okay. Yun na mga halimbawa ng mga unusual activity na matatawag na nga na mga fake engagement yan. O, pwede nating gawan yan ng content ang kanilang mga ginawa sa Facebook. Na panood ko rin ng isang sa mga pinafollow ko at follower ko rin siya na sinasabi niya na mayroon siyang na napansin na may ilang mga tao, Facebook users lang, regular Facebook users o maaaring kapwa content creator din na mayroon daw humingi ng mga kung ano-ano na lang, chili kuskus, groceries, mga bigas, o mga even mga diapers o ano pa man na naging practice na nila, na super relate ako doon sa kanyang content. Dahil kahit ako ay isang small content creator pa lang, ay mayroong mga mangilan-ngilan na rin na nagmi-message sa akin na humingi ng mga ganyan. Na hindi mo man lang nakita ang kanilang mga pangalan everyday sa notification na sumusuporta sa iyong pagiging content creator. Siguro yun na talaga ang kanilang mga gustong gagawin na patuloy na manghingi sa mga content creators. Kaya yun lang mga sources
na pwede nating gamitin kapag tayo ay nawalan na maisip na content. At kung mayroon pa kayong idagdag, pakidagdag na lang sa comment section. Kabilang na itong binanggit ko ngayon na pwedeng makimarites at bigyan ng kasagutan ang mga tanong ng ating mga followers. Ganon din mga motivational words or quotation. Magtanong kay Mita AI. May natutunan ba kayo? Kung may natutunan kayo sa aking long form video, ay paki-likes, comment, shares, at paki-send na rin ang stars kung may nakuha kang kalagahan. Dahil ang karanasan ko ay maging karanasan mo na rin. I'm your teacher vlogger, Teacher Bing, Erlinda Bing, Basilio Rendon. Mabuhay, magandang buhay, mabuting tao. Mabuhay, mabuting tao, magandang buhay. Thank you for watching. Until my next vlog. Mabuhay!